Siklab, sigaw ng pangarap. Kailanman natitig, sulat na dinamo. Ginawang panata, mabot sa apoy, sandat at pag-asa. Tinig ng bayan ay higit sa akin. Tibok ng puso'y magtatanggol muli. Sigaw, nagahanap ng puso, ikaw pag-asa ng bayan. Tagapagtanggol sa gitna ng mundo. Sigaw, di kami mapitigil. Ako Pilipinas, sabay-sabay sumigaw. Kaya ba ginawa mong manager? Para madali mong makuha. Ha? Eh... Tay, Oh, ito ba yung narinig ko? Alam mo na ibang yan? Django, hindi ko kailangan magpaalam kay Ibiang. Ako ang may-ari ng Virgin. Paano pag nalaman ni Rudy yan? Wala ko pakialam kay Rudy. Ang pinupuntarya ko, yung mga kadikit ni Gabo. Di ba? Isipin mo na lang, pag nasunod nito si Betsan, parang nakaganti na rin kayo kay Gabo. Sabagay, kapag nakuha mo talaga ang kiliti ni Betchay, baka kumanta na yon. Sabihin niya kung ano talaga trabaho ni Gabo. Anong pag-uusapan natin? All I care about is my son, Victor. May ginagawa ka ba para makalabas siya? At itong si Delgado, mahirap ba siyang baliin? Kayo mag-alala. Kayang-kaya kong paikutin si Tanda. Ma'am, sir, matitisod ko na ang paglaya ni Victor. Ayun, wala na si Jacinto. Paglaya o pagtakas? Iha, gawan mo ng paraan. Naiinip na si Victor. Naiinip na rin ka. Wala nang mga taong umaharang sa diskarte ko. Mamaniin ko na lang to. Eh kung tutuusin eh, nasa mga palad ko na ang buong NCI. Put your money where your mouth is. Hoy, Biang! Alam mo na ba? Ano? Manager na ng Virgin si Betchay. Ano? Kailan pa? Sino nagsabi? Si tatay. Lo, ang bilis naman. Kakapasok lang nun ng manager agad. Lupit. Hayop talaga yung pakito na yan eh. Walang ya talaga yung tatay mo eh. Sandali. Teka! Relax! Oo naman, parang hindi mo kilala si tatay. Tinatarantado na ako ng tatay mo eh. Alam niyang busit na busit ako dyan kay Betchay nung pinasok niya yan sa Virgin. Ngayon ipopromote pa! Naman, parang nga pa bago-bago kay tatay. Alam mo naman may dahilan yun. At tayo makikinabang doon, kaya sumunod ka na lang. Napalitan ko na ang damit niya. Eh, hindi naman malalim ang sugat. Tinamaan ng bala, kaya lang nadaplisan lang. Mameng, ligtas kaya siya dito? Siguro mas maigi kung dalhin na natin siya sa ospital. Yun nga ang naiisip ko eh. Dapat sa ospital dahil baka magkaroon ng impeksyon. Tay, delikado. Baka mamaya pag nilabas natin siya dito sa bahay natin, makita naman siya ng mga taong mahabol sa kanya. Alam mo, Gabo, yun din iniisip ko eh. Baka mapahamak tayo tapos malagay tayo sa panganib. Tiyang, kawawa naman ho siya. Nasa panganib ang buhay niya ngayon. Kinakailangan natin siyang protektahan. Kayo sa NCIA, wala ba kayong clue man lang kung sinong maring gumawa nito? Mukhang mga safra po ang may kagagawan. How about sa recent case? That's unlikely. Kasi kaninang umaga, may namatay na kasamahan namin and would-be witness dito sa Victor Zafra case. At lahat nakaturo sa mga Zafras. You see? May namatay kaninang maga at yun din ang balak nilang gawin kay Sam. Kaya ako sinabi sa kanya, itigil niya tong kasong ito eh. Dahil sila makakabagga niya. Sir, ma'am, we promise you, we will do everything to find Sam.
Sige, mauna na kami. Babalik na kami sa crime scene. 75 million. Pag nakalaya na si Victor, we'll give you the other half. Sigurista ka rin, no? Sa mundong ginagalawan ko, kailangan maging sigurista. Kailangan maging tuso. Kung hindi, lalamunin kang buong buo. Sigurista rin ako. Ihandaan niyo ang natitirang 75 million bago lumaya si Victor. Kaliwaan tayo. Ma, magpahinga na kayo, ha? Ako nang bahala. Max, you find her and you bring her home. Arturo, ihatid mo na siya. No? Ako na. Akin to. Kawawa naman siya. Buti ninapuruhan. Buti nilantay. Dito sa bubong natin nahulog. Sino kaya ang mga magulang niya, ano? Baka dapat sinasabi na natin sa kanila kung nasan siya kasi kawawa naman baka hinahanap. O di kaya, i-report natin ito sa NLEA. Siyang wag. Delikado. Hindi pa natin alam kung sino yung mga kalaban niya. Mabuti pa siguro, dito na muna siya magpagaling. Kapag magaling na siya, saka natin hanapin mga magulang niya. Sandali! Huwag niyo lang intindihin. Tara na. Ops! Sino kayo? Ganda ng mga forma natin, ha? Saan ang party? Makadayo kayo rito, no? Ako ang hari dito sa Tondo. Lahat! Dumadaan sa akin bago makapasok! Ano bang kailangan mo? Tol, ang padulas. Kung gusto niyo makapasok. Lau. Ito. Ayos na ba to? Yan. Dali mo palang kausap, eh. Ang pinakayoko sa lahat, yung pinapakailaman ako. Sige! Utog mo! Mayabang ka na, unahan mo lang ako, eh. Kaya namin ko yung itumbang lahat, ngayon mismo. Hindi nyo ba kami kilala? Ipapakilala namin ng mga sapra! Rudy, Ate, Rudy, may balita ko sa inyo. Oh. Mga kapitbahay natin, may mga nakita mga armadong lalaki na mahaligid. oh, sinabi mo ba nandito siya? Hindi. Pati malisa lang ako. Nagpusyoso lang ako. Pero parang pinag-uusapan yung kain to. Hindi, ganito na lang. Ang mabuti pa kaya hayaan muna natin siya magpahinga. Pagkatapos tayo, ikandado natin maigi yung ating mga pinto. Kasi baka mamaya, yung mga naghahabol sa kanya, matunto na nandito siya, malaman na tinago natin siya dito sa bahay natin. Tama. Siguro din natin kandado yung mga pintuan at sarado yung mga bintana. Tara. Halika na.
Hindi ko alam kung bakit ka dito bumagsak sa amin. Pinaglalaroan ba tayo ng tadhana? Bakit lagi tayong pinagtatagpo? Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Habang nasa poder kita, sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo. Ikaw ang liwanag sa buhay ko. Di ko pansin ang panguha ng hasmong pagkapiling kasinta. Kahit kadagat ng daming rosas, hindi matataranta. Iisa lang ang nagtataglay ng Miss. Miss. Chang! Nasa lagnat niya. Iniinaw siya. Miss. Miss. Nasa lagnat niya. Miss, pasensya ka na. Pero kailangan kong gawin sa ito. Mula ngayong Lunes. Si Victor Zafra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention. Bring back my son. Team, may hostile vehicles tayo. Stay alert! Guys, ready to engage tayo, ha? Harangin mo na! Sige! Sige rin si Zafra! Ready na mga tauhan. Armado na sila. Gagawa ko ng paraan ng makauwi si Sam. Ilabas yun sa bata. Di ba kakasubukan tayo? Alam mong teritoryo ko to, Ricardo. Men! Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito. Pagpasok ko doon sa kwarto, biglang may naulog sa bubong namin at biglang bumagsak ng taong yun. Hindi siya makakaalis ng buhay dito. Pagmanman pa kayo. Yung mga lalaki na paikot-ikot at paligid-ligid dyan sa lugar natin, siya ang hinahanap. Handa ako magbayad kahit magkano. Makuha ko lang isang manta Jacinto. Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protektahan. Sino ka? Sino ako? Bakit ako nandito? Ma'am! Ako ang kasama mo si Gabo! Coco Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m. Sa dilim ng gabi. Napakalaking eksena nito kasi lalong-lalo na to, magkasabay itong yung nangyayari kay Gabo na merong napakalaking eksena dun sa pangatlong misyon niya at kay Sam naman dun sa kwento niya, ito naman yung gante o pagtatambang sa kanya ng mga sapra dahil nga sa pagkakakulong ni Victor na ginagampanan ni JM de Guzman. Ito na, tinambangan na siya. Ito na yung yung kwento kung paano na yung paglalapitin yung journey namin. Na mapupunta siya doon sa ginitong lupa dahil sa paghahabol sa kanya ng mga kalaban, wala siyang choice kundi magtago. And then, ang nangyari doon, sa kakatago niya, dahil tinamaan siya, nalaglag siya sa bubong doon sa bahay namin. At yun nagiging start ng takbo ng kwento kung paano kami magkakalapit,
magkakakilala sa isa't isa, at doon tatakbo yung romance and comedy ng buong show. Kaya abangan po natin sa lahat ng mga manonood. Kasi papalapit na po na papalapit yung mga characters at maraming mga malalaking artista ang papasok sa Sigabo. Kaya magkita-kita po tayo every 8 p.m. po yan, Monday to Friday. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya sa suporta sa amin. Sana po panoorin nyo ang lahat ng mga series, teleserye, pelikula na ginagawa ng lahat ng mga Pilipino, hindi lang po sa amin, kundi sa buong Pilipinas po. Maraming salamat po. Nag-aadap na puso, ikaw ang pag-asa ng bayan. Tagapag